Mainit ang umagang bumabalot sa baryo ng Santulay, isang maliit na pamayanang halos nakasandal sa gilid ng bundok. Sa bawat pagsikat ng araw ay sumasabay ang tilaok ng mga manok. Ngunit sa baryong ito, hindi basta hayop ang mga manok. Saksi sila sa mga pag-asa, pagkatalo at kapalarang hinuhugis ng buhay. Dito nakatira si Torio, isang 16 na taong gulang na binatilyo, payat, sunog sa araw, ngunit may matatag na loob. Lumaki siyang kasama ang kanyang amang si Mang Ruben, isang sabungerong bihasa ngunit naghihirap, at ang inang si Aling Dalia, tahimik ngunit palaging gumigising ng maaga upang magluto ng kaning bahaw at kape ng pamilya. Sa gilid ng kanilang lumang kubo ay naroon ang pinakaimportanteng nilalang sa buhay nilang mag-ama. Isang manok na kulay itim na ang balahibo ay kumikintab na parang bagong langis. Pinangalanan nila itong Itim Basikero, isang manok na minana pa ni Mang Ruben mula sa yumaong kapatid niyang si Cardo. Pero sa kabila ng ganda at tapang nito, hindi pa ito nailalaban kailanman. At dito nagsisimula ang tunay na kwento. Pagising na uhaw na si Itim Basikero. Naramdaman ni Torio ang bigat ng katawan ng kanyang ama habang bumabangon ito mula sa banig. Halos 5 araw na itong puyat, laging abala sa paghahanda ng manok, pag-ehersisyo at pag-aaral ng galaw nito. Torio, sabi ni Mang Ruben habang kinukusot ang mata. Ngayong araw natin malalaman kung para talaga sa atin ang manok na yan kung sakaling manalo. Baka makabayad tayo sa utang kay Kagawad Lucero. Natahimik si Torio. Ang kanilang utang, iyon ang pinakamabigat na pasanin ng pamilya. Dahil sa pagkakasakit ng kanyang bunsong kapatid noon, nabaon sila sa pagkakautang. At nang pumanaw ang kapatid niya, hindi lamang sakit ang iniwan nito kundi responsibilidad na kailangan pa ring bayaran. Kaya nang minsang ialok ni Kagawad Lucero na gawing panlaban ng manok ni Cardo, napilitan ang mag-ama. Habang pinapainom ni Torio si Itim Basikero, napansin niyang parang mas agresibo ito ngayon. Patingnan mo, parang gustong lumaban talaga. Ngumiti si Mang Ruben, bagamat may halong kaba. Kung mano-mano lang kaya nito kahit 5. Pero anak, ang sabong hindi lang lakas, kapalaran din. Sa di kalayuan may kumatok sa kanilang pinto. Tuk-tok, tuk-tok. Pagbukas nila tumambad ang isang lalaking matangkad, nakapayong, at palaging nakangising parang aso. Si Teban, ang kanang kamay ni Kagawad Lucero. O handa na ba kayo? Tanong ni Teban. Inaasahan ni Kagawad na maganda ang laban ngayon. Sakaling matalo, alam niyo na ang usapan. Umigting ang panga ni Mang Ruben. Alam ko, at gagawin namin ang makakaya. That's good, sagot ni Teban sabay tingin kay Torio. Bata, samahan mo ama mo, bawal ang duwag. Pagkaalis ni Teban ay napahinga ng malalim si Torio. Kailangan ba talaga natin to? Hindi ba pwede? Wala na tayong ibang paraan anak, putol ng ama niya. Minsan, ang buhay parang sabong. Kung hindi ka tutuka, ikaw ang tutukain. Habang papalapit ang tanghalian, sinimulan nilang painitin ang katawan ni Itim Basikero. Mabilis ang galaw nito, matalim ang mata, at sa bawat isa nitong tuka sa hangin ay parang sinasabi nitong handa na siya. Torio, wika ni Mang Ruben, ikaw ang mag-alalay sa kanya bago ang laban. Gusto kong maramdaman niya ang kamay ng isang may malasakit. Natigilan ang binata. Ako po, hindi ko pa itong nagagawa. Panahon na para matuto ka, hindi habang buhay, nandito ako. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Torio, naramdaman niya ang bigat ng tunay na responsibilidad. Ang manok na hawak niya ay hindi lang hayop. Ito ang pag-asa ng pamilya. Pagsapit ng hapon, nagsimula silang maglakad papunta sa sabungan. Maraming tao. May sigawan. May nag-aalok ng taya. May umiiyak. May tumatawa. At may nabubuwal sa pagkatalo. Para kay Torio, ito ang unang beses na maranasan ito ng ganito ka-intense. Para sa iba, laro lang ang sabong. Para sa kanilang pamilya,
kabuhayan. Pagpasok nila, may humarang sa kanila. Si Berto Putok sa ngalang, isang kilalang sabungerong mahilig lumaban ng marumi. Kasama nito ang manok niyang si Puting Luha, isang maputi, mabangis at paborito ng marami. Sinong lalaban ngayon? Tanong ni Berto. Ngumiti si Teban mula sa gilid at tinuro si Mang Ruben. Siya, Itim Basikero kontra Puting Luha. Nagtinginan ng mga tao at nagbulungan. Talo yan. Grabe si Puting Luha ang kadikit. Kawawa naman yung manok nila. Pero si Torio imbes na manghina ay mas lalong humigpit ang hawak kay Itim Basikero. Pa, mahina niyang tanong. Kaya ba natin? Anak. Mariing tugon ng ama. Kung minsan, ang manok at ang tao pareho lang, hindi mo malalaman ang galing hanggat hindi mo ilalaban. At doon, sa gitna ng maingay na sabungan, unti-unting nagsimula ang laban na huhubog sa kapalaran nila. Mabigat ang hangin sa loob ng sabungan. Parang bawat hininga ay may halong alikabok, sigaw at kaba. Habang naglalakad sina Torio at Mang Ruben papunta sa gitna, halos umuuga ang kahoy na sahig sa lakas ng sigawan ng mga tao. Itim Basikero kontra Puting Luha, sigaw ng announcer. Magandang laban to? Sa bawat hakbang ni Torio, ramdam niya ang tibok ng puso ni Itim Basikero, mainit, mabilis, handang humampas. Parang ramdam ng manok ang bigat ng pagkakataon. Sa timbang area, pinagtabi ang dalawang manok. Tumitig si Torio kay Puting Luha. Napakalinis ng balahibo, malalaki ang hita at tila mayabang ang tindig. Samantalang si Itim Basikero, bagamat payat, ay may isang matang matalim na parang sundang. Pantay ang timbang, sabi ng taga-sukat. Laban na to. Tumawa si Berto Putok, nakataas ang kilay. Pare Ruben, sana nakapagpaalam ka sa manok mo. Baka huling hinga na niya ito. Hindi kumibo si Mang Ruben. Ngunit nakita ni Torio ang pagkuyom ng kamao ng kanyang ama. Hoy, dito ka, utos ni Mang Ruben. Si Torio ang tatali sa tari ni Itim Basikero. Nanginginig ang mga daliri niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang magkamali sa mundo ng sabong isang maling tali lang pwedeng ikamatay ng manok. Huminga siya ng malalim. Isa-isa niyang iniayos ang pagkakatali. Mahigpit ngunit hindi masakit. Tama ang posisyon. Tama ang anggulo. Pagtingin niya kay Mang Ruben, tumango ang kanyang ama. Magaling anak, manamana ka rin. Pero mula sa kabilang mesa, umingay ang grupo ni Berto. Tignan niyo yung baguhan. Parang nanginginig pa. Ay naku, yari yan. Hahaha. Narinig yun ni Torio. Pero imbes na panghinaan, mas lalong tumaas ang apoy ng loob niya. Pagdating sa gitna ng sabungan, humiyaw ang mga tao. Ulupong. Kampiyon yan. Pustahan na. Lakad, lakad. Pinagharap ang dalawang manok. Si Puting Luha, palundag-lundag, tila gigil na manaksak. Si Itim Basikero, tahimik, matatag, parang sundalong alam kung kailan titira. Torio, bulong ni Mang Ruben. Tingnan mo ang mata niya. Hindi siya takot. Tumango si Torio habang hawak ang likod ng manok. Mananalo tayo. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Siguro dahil sa titig ni Itim Basikero. O siguro dahil kailangan nilang manalo. Para mabuhay. Para makabayad. Para makalaya. Handa! Sigaw ng announcer habang lumalapit ang mga sentensyador. Bitaw. Sabay binitawan ang manok. Sa isang iglap, parang sumabog ang hangin. Tumalon si Puting Luha, mabilis, mabigat, parang bagyong bumagsak. Sumalubong naman si Itim Basikero, mababa ang lipad, mabilis ang ikot, parang kidlat na umiwas bago umatake. Pak! Unang nagkitaan ang dalawang manok. Maririnig ang tuka at hampas. Maaamoy ang alikabok na umaangat sa sahig. Sa Puting Luha ako. Huwag kang umilag, Basikero. Ayan na, ayan na. Isang malakas na hampas ang ibinigay ni Puting Luha at tinamaan si Itim Basikero sa tagiliran.
Torio, sigaw ni Mang Ruben. Bantayan mo ang galaw. Pero bago pa makapag-react si Torio, biglang umikot si Itim Basikero na para bang may sariling utak ang katawan nito. Hindi siya umatras. Hindi siya nagkubli. Bagkus counter-attack. Isang mabilis, eksaktong sipa ng tari ang binitiwan niya. Tumama kay Puting Luha. At doon nagsimula ang biglang pagbaligtad ng laban. Tumigil ang ilan. Nabitawan ng ibang manonood ang kanilang pusta. Napamura si Berto. Hindi pwede yan. Hindi pa tapos yan. Sigaw nito. Sumigaw ang announcer. Break! Pinaghiwalay nila ang dalawang manok. Hingal si Itim Basikero. Hingal din si Puting Luha, pero may dugo sa pakpak nito. Tiningnan ni Torio ang manok nila. Pa, kaya niya. Ngumisi si Mang Ruben. Aba, mukhang hindi lang manok ang magaling dito, pati anak ko. Nag-angat si Torio ng tingin at doon niya nakita si Berto, nakatingin sa kanila, galit, parang may binabalak. Anak, bulong ni Mang Ruben. Matapos nito, baka may gumanti sa atin. Si Berto yon, hindi marunong tumanggap ng talo. Pa, hindi pa naman tapos ang laban. Yan ang problema, sagot ng ama. Nararamdaman kong may mangyayaring hindi maganda. Hinawakan ni Torio si Itim Basikero. Mainit ang katawan nito. Humihingal. Pero ang mata hindi sumusuko. Pa, wika ni Torio. Hindi tayo aalis. Lalaban tayo. At habang pinaglalapit na muli ang dalawang manok, naramdaman ni Torio na hindi lang manok ang nakikipagsabong dito. Buhay nila ang nakataya. Umugong ang buong sabungan nang iangat muli ng sentensyador ang dalawang manok. Parang kulog ang bawat sigaw, bawat yabag ng tao, bawat hiyaw ng pustahan. Balik sa gitna, utos ng announcer. Handa! Bitaw! At muli, bumagsak ang dalawang mandirigma sa lupa. Mas mabangis si Puting Luha ngayon, parang hayop na nasugatan at gustong bumawi. Tumalon ito agad, mas mabilis kaysa kanina, mas malakas ang hampas, mas matulis ang galaw. Yan ang Puting Luha, sigaw ng grupo ni Berto. Tapusin na yan. Si Itim Basikero naman ay umiikot sa lupa. Halos dumudulas ramdam ni Torio na tinamaan ito ng malakas kanina. Marunong ang manok nila pero hindi ito immortal. Basikero, kaya mo pa, bulong ni Torio. Bagamat alam niyang hindi niya maririnig ng manok, pero baka maramdaman. Pag! Napalipad si Itim Basikero dahil sa suntok ng pakpak ni Puting Luha. Napasinghap ang mga tao. Patay na yan. Wala na. Tapusin mo na, Puting Luha. Nasugatan ng dibdib ni Itim Basikero, may dugo. Nangingiwi ito sa sakit. Torio, pabulong ni Mang Ruben. Handa ka na. Baka tawagin nating talo. Ayoko pa mariing sagot ng binata. Hindi pa siya sumusuko. Sa kabilang panig, nakita ni Torio si Berto na nakangiti ng pakot siya. Parang alam na niyang panalo na sila. Ngunit ang hindi inaasahan. May binulong si Berto sa isa sa mga sentensyador. Hindi ito narinig ng karamihan pero nakita ni Torio ang malaswang ngisi ni Berto, ang pagtango ng sentensyador at ang pag-angat ng balikat nito na parang pumayag sa isang kasunduan. Pa, mahina niyang sabi, may mali. Alam ko. Nagsimulang uminit ang boses ni Mang Ruben. Pero hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Laban to ng buhay natin. Habang humahangos si Itim Basikero sa lupa, tumingala ito ng bahagya at tila tumitig kay Torio. Parang humihingi ng lakas. Parang sinasabing hindi pa tapos. Tayo, bulong ni Torio. Tayo, Basikero, hindi tayo sumusuko. At sa isang iglap, tumayo ang manok nila. Mabagal. Masakit. Pero tumayo. Napalundag ang mga tao. Ay, buhay pa. Pwede pa. Aba, matibay pala. Nabigla si Berto. Hindi pwede yan. Tapos na dapat yan. Muling pinakawalan ang dalawang manok. Si Puting Luha,
Sumugod. Si Itim Basikero umikot at umatake mula sa tagiliran. Zip! Isang sipa. Pak! Isang tuka. Tuk! Isa pang saksak. Tumama lahat kay Puting Luha. Umuga ang manok ni Berto, nalaglag, bumagsak, at hindi agad gumalaw. Break! Sigaw ng sentensyador, ngunit may pag-aalinlangan ang tono nito. Nagtakbuhan ang mga tao sa gilid upang makita kung sino ang tatayo. Si Puting Luha, hindi kumikilos. Si Itim Basikero hingal, pero nakatayo. Pat, sigaw ni Torio, halos maluha. Tayo pa siya. Ngunit bago pa ideklara ang panalo, hindi pa tapos yan! Biglang sigaw ni Berto. Tinuro nito ang sentensyador. Itayo mo yan. Hindi pa yan patay. Tumango ang sentensyador. Tila takot. Kunin ang Puting Luha, utos nito. Nagulat ang mga tao. Ha? Bakit itatayo pa? Bakit pinipilit? Panalo na dapat. Pero mabilis na pinulot ang Puting Luha at pinilit itong itayo kahit nanginginig at halos wala ng malay. Pa! Boses ni Torio, mababa nanginginig. Dinaraya nila tao. Humitngit ang panga ni Mang Ruben. Kita ko, anak. Hindi pa man muling pinapalipad ang dalawang manok, alam na ni Torio. Kung ipagpapatuloy ang laban, mapapahamak si Itim Basikero. Ruben! Sigaw ni Berto. Wala kang karapatang umurong. Kung aatras ka, tatanggapin ko yan bilang pagkatalo at may interes na ang utang mo. Nanigas si Mang Ruben. Anak, kapag pinayagan ko, baka mamatay ang manok natin. Pero kung aatras tayo, baka tayo ang pagbalingan. Pa, humawak si Torio sa braso ng ama niya. Hindi tayo duwag, pero hindi rin tayo papayag na linlangin. Tumitik si Mang Ruben sa anak. Sa unang pagkakataon, parang pantay ang tingin nila. Hindi bilang mag-ama, kundi bilang dalawang lalaking naghahanap ng karangalan sa gitna ng hirap. Anak? Mahina nitong wika. Ano sa tingin mo ang dapat? Humigpit ang hawak ni Torio kay Itim Basikero at doon niya sinabi ang salitang magbabago sa kapalaran nilang lahat. Lalaban tayo, pero hindi tayo papayag na mandadaya sila. Bago pa muling simula ng laban, umangat si Torio sa gitna ng ruweda. Hoy! Sigaw niya, malakas, nanginginig, pero matapang. Huwag niyo kaming lokohin. Natahimik ang sabungan. Lahat ng mata sa kanya. Hindi pa patay ang manok nila. Pinipilit niyo. Daya yan. Tama na yung kalokohan niyo. Namula ang mukha ni Berto. Anong sabi mo, bata? At sa harap ng lahat tumutok si Torio sa sentensyador. Kung ipipilit niyo pa yan, humanda kayo. Hindi kami magpapaloko. Muling umingay ang sabungan pero ngayon, hindi sigawan ng pusta. Sigawan ng gulat. Sigawan ng tensyon. Si Berto lalong nagngit-ngit. Si Mang Ruben, nakataas ang ulo, proud sa anak. Si Itim Basikero, tumitindig-dig sa lupa parang sumasang-ayon. At doon nagsimula ang sigaw ng mga tao. Tama, walang daya. Usapang patas. At sa gitna ng kaguluhan, doon bumigat ang hangin. Hindi pa tapos ang laban. Pero may paparating. Isang unos na hindi man lang nila inaasahan. Nagningit-ngit ang buong sabungan. Ang dating ingay ng pustahan ay napalitan ng bulungan, murmurasyon at tensyon na parang kumukulong tubig. Hindi sanay ang mga tao na may batang sumisigaw sa gitna ng ruweda. Lalo na kung kalaban ang isang kilalang sabungherong tulad ni Berto Putok. Nakatayo si Torio sa gitna. Hawak si Itim Basikero, nanginginig ngunit hindi umatras sa gilid niya. Unti-unting lumalapit ang kanyang ama, si Mang Ruben, nakataas ang ulo kahit alam niyang delikado ang kanilang ginawa. Anak, bulong ng ama, handa ka ba sa posibleng mangyari? Pa, sagot ni Torio, hindi inaalis ang tingin kay Berto. Matagal na tayong binabalahuran ng buhay. Ngayon, kahit minsan lang, lalaban tayo ng patas. Walang daya. Sigaw ng isang matandang lalaki sa likod.
Oo, nakita niyo lahat. Hiyaw ng isa pa. Patas dapat yun. Lalong nag-ingay ang mga tao. Ilan ay nakatayo, ilan ay sumusutsot kay Berto, at ilan ay lumalapit para makita ang lagay ng mga manok. Tumingin kayo, sigaw ni Torrio sabay taas kay Puting Luha na halatang hindi na makatayo. Hindi na ito dapat lumalaban. Masama na to. Hoy bata! Sigaw ni Berto nanginginig ang labi sa galit. Hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Ako ang veterano rito. Ikaw? Baguhan lang. Wala kang karapatang... Pero bago niya matapos, may sumabat. Isang matandang sabungero, kilala sa baryo bilang Mang Sildo. Isang taong respetado at veterano sa laro. Berto, malalim ang boses ni Mang Sildo. At nang magsalita siya, tahimik ang lahat. Hindi ka dapat ganyan. Kita naming lahat na bagsak na ang manok mo. Namilog ang mata ni Berto. Aba, kakampi ka sa mga to? Hindi kumurap si Mang Sildo. Kakampi ako ng tama. Isang malakas na bulungan ang umikot sa sabungan. Tumingin ang mga tao sa sentensyador. At doon nila nakita nanginginig ang sentensyador, pawis-pawis, halatang napilitan lamang. Ano kasi? Baka pwedeng isa pang check? Check? Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Halos patay na nga. Kising ka ba? Mas lalo pang lumakas ang sigawan ng lahat. Nawala ng pasensya si Berto. Tinalikuran niya ang mga tao at tumutok kay Torrio. Boy, sabi niya, mababa ang boses pero puno ng banta. Hindi mo alam kung sino-sino ang binabangga mo. Hindi ako matatakot sa daya mo, sagot ni Torrio. Mabilis na lumapit si Berto. Hawak ang kwelyo ni Torrio, subukan mong ulitin. Yan, bitawan mo ang anak ko. Boses iyon ni Mang Ruben, malamig, matatag, puno ng galit. Napatingin si Berto. Hindi pa niya nakitang nagalit ng ganoon si Mang Ruben. Hindi ito umaatras. Hindi natatakot. Ano to? Bumukas ang malaking pinto ng sabungan at pumasok ang taong ayaw makita ng lahat. Kagawad Lucero, ang tunay na may-ari ng sabungan at may utang na pinasa ni Torrio at Mang Ruben. Sa likod nito ay ilang tanod, malalaki ang katawan, mahahaba ang tingin, at halatang hawak sa leeg ang karamihan ng mga tao sa baryo. Sumigaw ang announcer, "Magandang hapon, kagawad." Napahinto ang tao. Naging tahimik ang sabungan. Lumakad si Kagawad Lucero, mabagal ngunit mabigat ang bawat hakbang. Nakangisi ito nang makita si Berto. Anong kaguluhan to? Nagunahan ang mga tao sa pagsasalita, dinaraya si Mang Ruben. Hindi patas ang laban. Pinipilit ni Berto ang ubos na manok, pero tinaas ni Kagawad ang kamay niya. Tahimik. Tumahimik ang lahat. Lumingon siya kay Mang Ruben at Torrio. Kayo? Sa tingin niyo kaya, kayo ang magiging bida rito? Dahan-dahang lumapit si Kagawad at tinignan ang dalawang manok. Nang makita niya ang lagay ni Puting Luha, bahagya siyang napatango. Hindi na nga dapat lumalaban ito, sabi ni Kagawad. Nagulat ang mga tao. Pero bago pa sila makapagdiwang ngumisi si Kagawad Lucero, pero hindi ko pwedeng hayaang matalo si Berto. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ang pinakamalaking pusta ngayon. Umungol ang mga tao. Ha? Hindi patas yun. Hindi tama. Walang pakialamanan, malamig na sabi ni Kagawad. Ako ang may-ari ng sabungan. Ako ang masusunod. Boss Lucero, biglang sabi ni Mang Sildo. Lumalapit. Hindi tama to. Kahit ikaw ang may-ari, may patakaran pa rin ang laro. Matanda, sagot ni Kagawad. Pera ang patakaran dito. Pero may isa pang lumapit si Aling Mena, ang tindera ng puto sa labas na halos 30 taon nang nanonood sa sabungan. Tama ang bata, sigaw niya. Dinarayan niyo ang laro. Paulit-ulit niyo na kaming ginagago dito. Kasunod niya ang 2 pang tambay. At isa pa. At isa pa. Hanggang sa unti-unting pumwesto ang halos kalahati ng mga tao sa likod ni Torrio at Mang Ruben. Hindi ito inaasahan ni Kagawad. Hindi rin ni Berto.
Habang nagkakagulo ang mga tao, bumaba ang tingin ni Torio kay Itim Basikero, lupaypay, duguan, pero nakatingala sa kanya. Mahina niyang tanong, bakit parang tumititig siya sa akin? Sumagot si Mang Ruben. Anak, may mga manok na lumalaban dahil sa galit. May mga lumalaban dahil sa instinct. Pero si Basikero, tumingin siya sa anak. Lumalaban yan para sa atin. Napatigil si Torio. Naramdaman niya ang biglang kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung awa, takot o tapang iyon. Kagawad Lucero. Kung ayaw nyo, pwede kayong umalis pero tandaan nyo, ang utang nyo sa akin. Natigilan si Mang Ruben. Doble kapag tinapos nyo ang laban. Umangat ang ulo ni Torio. Hindi patas yan. Ngunit ngumisi lang si Kagawad. At kung manalo ka, bata, nababayaran nyo ang kalahati ng utang. Sa harap ng mga tao, sa gitna ng ramdam na takot, galit, at pangamba, humawak si Mang Ruben sa balikat ni Torio. Torio, anya, eto na ang huling tanong ko para sa'yo. Ipagpapatuloy ba natin ang laban o hindi? Humigpit ang kamao ni Torio. Tiningnan niya ang kanyang ama. Tiningnan niya ang mga taong nasa likod nila. Tiningnan niya si Itim Basikero. At doon niya binuka ang bibig para sabihin ang desisyong magbabago sa kanilang kapalaran. Sa gitna ng sabungan, humihigpit ang hangin. Parang bawat taong naroon ay hindi makatayo ng tuwid, hindi makahinga, hindi makakilos. Nakatuon ang lahat ng mata kay Torio habang nakahawak siya sa balikat ni Mang Ruben. Nakatagilid ang katawan niya kay Kagawad Lucero at kay Berto Putok. Sa kabila ng sigawan, bulungan at nakatagong galit, malinaw ang naririnig ni Torio. Ang paghingal ni Itim Basikero, anak, mahina ngunit matatag ang boses ni Mang Ruben. Kung anong sabihin mo, susundin ko. Nakasapo si Torio sa manok. Mainit ang balahibo nito. Ramdam niya ang paglalaban ng katawan ni Basikero, may sugat ngunit gumagalaw. May pagod ngunit lumalaban, may dugo ngunit may lakas pa. Tiningnan niya ang mga tao. Ang ilan ay nasa likod nila, nakahanda. Ang iba ay takot. Ang iba ay galit sa pandaraya. At sa huli tiningnan niya si Kagawad Lucero, ang mayamang sanay man lamang, at si Berto Putok na may ngising hindi kayang alisin kahit ng kahihiyan. Huminga si Torio ng malalim. At doon malinaw niyang sinabi, itutuloy natin ang laban. Nagkagulatan ang lahat. Anong? Sigaw ni Berto, halos malaglag ang panga. Sigurado ka? Tanong ng sentensyador, nanginginig. Hala, yung bata, matapang, bulong ng isang matanda. Pwede pa kaya yung manok nila? Bulong ng isa. Ngunit nanatiling diretso ang tingin ni Torio. Pero, dagdag niya, nakatitig sa mga mata ni Kagawad Lucero. Patas ang laban. Hindi niyo pwedeng itayo ng pilit ang manok nila kung hindi na makatayo. Nagkatinginan ang mga tao. May sumigaw. Oo nga, patas. Sumabay ang iba. Walang daya. Walang pikon. Parehong manok. Parehong panuntunan. Napangiwi si Kagawad Lucero. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng sumalungat ng direkta, hindi sa harap ng napakaraming tao. Fine, sabi niya malamig. Patas. Inilapag muli sa gitna ang dalawang manok. Si Puting Luha halos hindi makatayo. Nakapikit minsan, nanginginig ang mga paa. Si Itim Basikero sugatan, ngunit matatag. Hingal pero hindi bumabagsak. Lumapit ang sentensyador para magsuri. Tumingin sa Puting Luha. Hinawakan ang pakpak nito. Inangat. Bumitaw. Bagsak. Walang reaksyon. Hindi na kaya ng manok ni Berto. Utos ni Mang Sildo, mahigpit, huwag mo nang ipilit, lalo lang masasaktan. Ngunit bago pa magsalita ang sentensyador, sinigawan siya ni Berto. Itayo mo yan? Bertos, sagot ng sentensyador, nanginginig, parang hindi na kaya. Itayo mo.
Sigaw nito namumula na ang mukha. Pero may isa pang boses na mas malaki, mas malakas, at mas kapangyarihan. Wag. Boses iyon ni Kagawad Lucero. Berto, sabi ni Kagawad, hindi natatayo ang manok mo. Talo ka. Pero, protesta ni Berto ng gagalaiti, talo ka. Ulit ni Kagawad, mababa ngunit matalim. At hindi ko ipagkakamali ang negosyo ko dahil sa pagmamalaki mo. Parang nahulog ang panga ni Berto sa sahig. Napatigil ang lahat. Ang taong inaakala nilang hari ng sabungan, nilamon ang sarili niyang amo. Umangat ang kamay ng sentensyador at sa wakas sumigaw siya. Panalo Itim Basikero. Nagpalakpakan ng maraming tao. Sumigaw sila. Tumalbog ang sahig sa mga yabag at hiyawan. Ayos! Panalo! Matibay ang manok. Bata ang bida. Si Toryo nakatulala, halos hindi makapaniwala. Si Mang Ruben napakapit sa anak niya at napaluha. Si Itim Basikero nakatingala para bang alam niyang nanalo. Pero sa loob ng saya, hindi nakaligtas si Toryo sa isang tanong, anong susunod? Lumapit si Kagawad Lucero sa kanila. Tahimik. Malalim ang tingin. Hindi sigurado kung galit o natuwa. Magaling, sabi ng Kagawad. Hindi ko inasahang mananalo kayo, lalo na sa ganyang paraan. Patas lang, sagot ni Mang Ruben. Ngumisi si Kagawad. Ang usapan, kalahati ng utang nyo bayad na. Nagbulungan ang mga tao. Talaga? Sinunod niya? Wow! Pero bago pa sila makapagsaya, may idinugtong si Kagawad. Pero tandaan nyo, may natitira pa kayong kalahati. Napangiwi si Mang Ruben, si Toryo nakaramdam ng lamig sa batok. Pero dagdag ni Kagawad, may ibang paraan para mabayaran yan at interesado ako sa inyo. Nagulat si Toryo. Anong ibig sabihin nyo? Ngumisi si Kagawad, mabagal. Gusto ko kayong kunin. Para sa isang mas malaking laban. Umangat ang balahibo ni Toryo sa sinabi ng Kagawad. Mas malaking laban? Mas malaki kaysa rito? At bakit sila? Hindi pa man fully natatapos ang sigawan, hindi pa man nakahinga ng normal si Itim Basikero. Nakahain na agad ang mas malaking panganib. Maghanda kayo, Ruben, sabi ni Kagawad. Toryo, lalo ka na. Dahil sa susunod, hindi lang pera ang nakataya. Pagkatapos ng hiyawan at palakpakan sa sabungan, unti-unting kumalma ang lugar. Ang mga tao'y nagsiuwian, may ilan pang nag-uusap tungkol sa tapang ni Toryo at sa tibay ni Itim Basikero. Pero habang papalabas sila ni Mang Ruben, damang-dama ni Toryo ang bigat ng sinabi ni Kagawad Lucero. Mas malaking laban, hindi lang pera ang nakataya. Paulit-ulit na umuugong iyon sa isip niya. Tahimik ang mag-ama habang naglalakad pauwi. Bitbit ni Mang Ruben si Itim Basikero na maingat na nakabalot sa lumang tuwalya. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Toryo pero wala siyang masabi. Pareho nilang ramdamang takot. Pagdating nila sa kubo, agad nilang inilapag si Basikero at sinimulan ang paglilinis ng sugat. Tay, basag ang boses ni Toryo. Ano bang ibig sabihin ng Kagawad? Ano bang laban ang sinasabi niya? Huminto sandali si Mang Ruben. Nagbuntong hininga. Tumingin sa anak. May mga laban, Toryo, sabi niya, na hindi nakikita ng karamihan. Mga laban na hindi lang pustahan, kundi may kalakip na kapangyarihan. Kapangyarihan? Tumango ang ama. Matagal nang may underground na sabong dito sa bayan. Mas malalaki ang pera, mas malalaki ang tao, at mas delikado. Natigilan si Toryo. At gusto niyong sumali tayo? Hindi. Mabilis na sagot ni Mang Ruben. Pero hindi rin tayo makakatanggi. Habang ginagawa nilang sapin si Basikero para matulog, may biglang kumatok ng malakas. Tok, tok, tok. Pareho silang napatingin. Sino ang gagabi-gabi ay pupunta sa kanila? Pagbukas ni Mang Ruben ng pintuan, naroon si Kapitan Florencio.
ang pinuno ng barangay, ang taong may galamay sa maraming transaksyon, at right hand ni Kagawad Lucero. Magandang gabi, Ruben, bati ng kapitan, pero malamig. At lalo na sa'yo, Torio. Bata ka pa pero marami ka nang nagugulat. Kap, ano pong kailangan nyo? Tanong ni Ruben, pilit na kalmado. Tumingin ang kapitan sa loob ng bahay, nakita si Itim Basikero at ngumisi. Magaling ang manok nyo, matibay, hindi basta-basta. Nagtagal ang katahimikan, mabigat, nangangamba. Pagkatapos ay sinabi ng kapitan, isasama kayo sa malaking derby sa bayan sa susunod na linggo, utos ng kagawad. Agad na sumagot si Mang Ruben. Hindi ba pwedeng... Hindi mabilis na putol ni kapitan. Hindi ito pakiusap, utos ito. Kapa, sugatan pa ang manok namin, sabi ni Torio, nanunuyo ang lalamunan. Ngumiti ang kapitan ng mapait. Kaya nga binigyan kayo ng 1 linggo. Hindi nyo kailangang maging handa. Kailangan nyong sumipot. Itutuloy pa sana ni Torio ang pagtutol, ngunit nag-iba ang tono ni kapitan. At Ruben, tungkol sa natitirang kalahati ng utang mo. Natigilan si Mang Ruben, napatingin kay Torio. Pinisilang mesa. Kung hindi ka sasama, lumapit si kapitan, halos ilapit ang mukha sa kanya. Maghahanap kami ng ibang paraan para makuha ang bayad. Napalunok si Torio. Alam niyang may masamang ibig sabihin niyon. Pagkatapos ay tumalikod si Kapitan Florencio at umalis, hindi man lang lumingon. Iniwan silang magkayakap ng katahimikan at pangamba. Pagkasara ng pinto, naupo si Torio sa bangko. Parang natanggal ang lakas niya. First time niyang hindi malaman ang dapat gawin. Tay, halos pabulong. Anong gagawin natin? Umupo si Mang Ruben sa tabi niya. Inakbayan siya. Mahinang sinabi, lalaban tayo anak, pero hindi tayo lalaban ng bulag. Tumingin si Torio naguguluhan. Ano pong ibig nyo? Nagpalingalinga si Ruben para bang may inaantay na sigurado. Torio, sabay lagay ng kamay sa balikat ng anak. May taong matagal ko nang hindi nilalapitan, pero siya lang ang makakatulong sa atin ngayon. Siya? Sino? Huminga ng malalim si Mang Ruben. Si Tandang Luwalhati. Napakunot noo si Torio. Yung matandang nag-iisa sa dulo ng bukid, yung may mga alagang kakaibang manok? Tumango si Ruben. Yun nga. Matagal ko na siyang hindi nakakausap, pero siya ang pinakamagaling na taga-ensayo ng manok na nakilala ko. At higit pa roon, wala siyang takot sa mga kagaya ni Kagawad. Nagising ang kaba at pag-asa ni Torio. Pupuntahan natin siya bukas, sabi ng ama. Dahil kung papasok tayo sa laban, kailangan nating mas malakas kaysa kahapon. Tumingin si Torio kay Itim Basikero. Sugatan, pagod, pero may mata pa ring puno ng apoy. At doon, tahimik niyang sinabi, hindi kita pababayaan, Basikero. Sa dilim ng gabi, may paparating na panganib. Mas matindi, mas marahas, mas mapaglaro. Pero may isa ring liwanag ang posibilidad na kaya nilang harapin ang mas malaking mundo ng sabong kung hindi sila matatakot. Maagang nagising sina Torio at Mang Ruben. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw, naririnig na nila ang mahinang tilaok ng mga manok ng kapitbahay at ang dahan-dahang paglipas ng hangin sa palayan. Ngunit sa araw na ito, iba ang pakiramdam. Para bang bawat ihip ng simoy ay may daladalang pahiwatig panganib, pag-asa at isang laban na hindi lang para sa pera. Bitbit ang mahinang si Itim Basikero, nagsimula silang maglakad patungo sa dulo ng bukid kung saan nakatira si Tandang Luwalhati, isang taong matagal ng balot ng mga kwento, chismis at hiwaga. Habang naglalakad sila, nararamdaman ni Torio ang kakaibang tensyon. Tay, matagal niyo na po bang kilala si Tandang Luwalhati? Oo, sagot ni Mang Ruben, hindi tumitingin. Noong kabataan ko, doon ako natutong mag-alaga ng manok. Siya ang nagturo sa akin kung paano basahin ang lakas ng isang manok.
paano tumingin hindi lang sa balahibo kundi sa puso. Pero bakit hindi na kayo nagkikita? Napahinto na bahagya si Ruben, saka tumingin sa malayo. May pagkakamali akong nagawa noon, bulong niya. Hindi ko alam kung tatanggapin niya pa ako ngayon, pero kailangan natin siya. Pagsapit nila sa dulo ng bukid, lumitaw ang isang lumang kubo. Para itong ginapang na ng panahon, may lumang kawayan, bubong na nipa, at nakasabit na mga lumang panabong na parang trophy ng nakaraan. Katabi nito ay mga manok, iba't iba ang kulay, iba't iba ang tindig. May malalaking tila handang umatake. May mga payat pero mabilis maglakad. May mga tahimik pero matalim ang mata. At sa ilalim ng lilim ng puno, may nakaupong payat ngunit matikas na matanda, mahabang buhok, balbas at matatalim na mata, si Tandang Luwalhati. Nang makita sila, hindi siya ngumiti. Hindi rin nagulat, para bang alam niyang darating sila. Ruben, mahina pero matalim ang boses ng matanda. Matagal kang nawala. Tahimik na yumuko si Mang Ruben. Pasensya ka na, marami akong pagkukulang. Alam ko, sagot ng matanda, pero hindi ka pupunta rito kung wala kang mabigat na dahilan. Tumango si Ruben. Nagkakaproblema kami, Lolo Luwalhati. Malaking laban, malaking utang, at may masamang nakatingin sa amin. Inilapag ni Torio si Itim Basikero sa banig. Tumingin si Tandang Luwalhati sa manok. Hindi nagsalita, hindi kumilos. Tinitigan lang nito si Basikero na parang binabasa ang kaluluwa ng manok. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. May sugat, pero matatag, may tama, pero hindi tumitiklop. Malakas ang puso. Nagkatinginan sina Torio at Ruben. Pwede pa bang sumabak? Tanong ni Torio. Ngumisi ang matanda. Pwede kung may magtuturo sa inyo ng tama. Pero bago pa nila maramdaman ang pag-asa, biglang nag-iba ang tono ng matanda. Pero hindi ako tutulong ng basta-basta. Kahit ano, Tandang Luwalhati, sagot ni Ruben. Sabihin mo lang. Mariin ang tingin ng matanda. Una, Ruben, kailangan mong tanggapin ang pagkakamali mo noon. Napatigil si Torio. Ano pong pagkakamali? Tanong niya. Tumingin si Ruben sa anak, saka lumapit kay Tandang Luwalhati. Lolo, noong huli kitang nilapitan, sinabi mo na huwag kong gamitin ang manok na pinahiram mo sa akin sa isang ilegal na laban. Pero, ginawa ko pa rin at namatay yung manok. Nagiba ang mukha ni Torio. Tay, totoo yon? Tumango si Ruben, nahihiya. At mula noon, hindi ko na muling hinarap si Lolo. Nawalan ako ng muka. Tahimik si Tandang Luwalhati. Mabigat ang hangin. Pagkatapos ay tumayo ang matanda. Ruben, iyon ang nakaraan. Ang tanong, natuto ka ba? Diretsong tumingin si Ruben. Oo, at handa akong humingi ng tawad. Nagtagal ang katahimikan, hanggang sa biglang nangumiti ang matanda, isang bihirang ngiti. Kung ganon, simula ngayon tutulungan ko kayo. Nagliwanag ang mukha ni Torio. Talaga po? Pero taas ang kamay ng matanda. Pero may pangalawa. Alin po? Hindi lang manok ang papaalaguin ko. Tumingin siya kay Torio. Tururuan kita, bata. Nang ano po? Ngumisi ang matanda. Nang tamang paraan ng paglaban. Napasinghap si Torio. Si Mang Ruben halatang nagulat. Bakit ako, Lolo? Kasi sa susunod na laban. Lumapit ang matanda, hawak ang balikat ni Torio. Hindi lang ang manok ang lalaban, kundi pati ang may-ari. Kinilabutan si Torio. Halika, sabi ni Tandang Luwalhati, wala tayong oras. Itinuro niya ang isang bakuran sa likod, isang malawak na espasyo kung saan may mga panabong na tumatakbo, nag-e-ehersisyo at nagsasanay. Kayo ang bahala sa manok, sabi niya kay Ruben. At ako, sa bata. Natigilan si Torio. Ako po? Bakit ako? Tumingin ang matanda ng seryoso. Dahil ang laban sa susunod na linggo, hindi ordinaryo. Doon, hindi lang lakas ng manok ang susubukan, kundi tibay ng loob ng taong nasa likod nito. At doon,
may ibinulong siyang pangungusap na nagpayanig sa dibdib ni Torio. Ang kalaban mo, hindi manok, kundi isang tao na kilalang kilala ang tatay mo. At hindi siya naglalaro. Hindi makahinga si Torio. Sino ang tinutukoy ng matanda? At bakit kilalang kilala ito ng tatay niya? Nanlamig ang pakiramdam ni Torio matapos marinig ang huling salita ni Tandang Luwalhati. Ang kalaban mo, hindi manok, kundi isang tao na kilalang kilala ang tatay mo. Hindi niya alam kung takot ba o galit ang mas matinding gumapang sa kanya, pero isa lang ang malinaw. May malaking sikreto si Mang Ruben. Tay, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Torio. Totoo ba? Sino yung sinasabi ni Lolo Luwalhati? Kilala niyo raw. Tahimik si Mang Ruben. Tahimik na parang biglang tumigil ang paligid. Hindi niya matingnan ang anak, hindi rin makagalaw. Si Tandang Luwalhati ang unang nagsalita. Kung ayaw mong sabihin, ako ang magsasabi, Ruben. Lolo, pigil ni Ruben, nanginginig ang boses. Tapos na ang panahon ng pagtatago, sagot ng matanda. Kung papasok kayo sa mas malaking laban, dapat alam ng bata ang katotohanan. Lumapit si Torio kay Lolo Luwalhati. Sino po ba? Mabagal ang paghinga ng matanda bago sumagot. Ang magiging kalaban niyo ay si Leoncio Malvar. Napakurap si Torio. Sino yon? Bago pa man makasagot ang matanda, mahina ngunit puno ng kirot ang boses ni Mang Ruben. Dati, kaibigan ko siya. Ang madilim na kwento ng dalawang magkapatid sa labanan. Tahimik na napaupo si Mang Ruben sa isang lumang silya. Hindi niya kayang tingnan si Torio sa mata. Nang kabataan ko, sabi niya, magkasama kami ni Leoncio sa lahat ng laban, magtropa, magkakampi, halos parang magkapatid. Huminga siya ng malalim. Pero nagbago lahat nung may laban na malaki, isa sa pinakamalaking sabong sa bayan noon. Tumango si Tandang Luwalhati para bang alam ang bawat detalye. Doon nagsimula ang lahat, dagdag niya. Ang manok na ipinanglaban namin, patuloy ni Ruben, ay manok niya. Pero ako ang nag-alaga, ako ang nag-ensayo, at ako ang naglagay ng puso para manalo. Napatingin si Torio. At nanalo po ba? Oo, sagot ni Ruben. At dahil 1,000,000 ang pustahan, doon nagsimula ang kasakiman. Napalunok si Torio. Ano pong ginawa niya? Humigpit ang kamao ni Mang Ruben. Gusto niyang kunin lahat ng premyo. Lahat, kahit iba ang usapan namin. Napababa ang boses niya. Nag-away kami, matindi. At sa galit niya, sinaktan niya ako. Nagkasagutan kami, nagkasuntukan. At mula noon, hindi ko na siya nakita. Hindi lang yon, sabat ni Tandang Luwalhati. Hindi alam ni Ruben, pero simula noon, naging isa si Leoncio sa pinakamapanganib na tao sa mundo ng sabong. Hindi na siya pumapasok sa laban ng walang daya at hindi na siya umaatras sa banta. Natahimik si Torio. Naramdaman niyang nagbago ang paghinga niya. Pabilis ng pabilis. Kung ganon, sabi niya, bakit kami ang target niya ngayon? Tumingin si Luwalhati ng diretso sa kanya. Dahil gusto niyang tapusin ang utang na iniwan ng tatay mo, hindi pera ang habol niya kundi paghihiganti. Nanginig ang dibdib ni Torio, si Leoncio Malvar. Kaaway ng tatay niya. Mapanganib. At sila ang susunod na haharap sa kanya. Hindi tayo pwedeng umatras, sabi ni Tandang Luwalhati. Kung umatras kayo, hindi lang pera ang mawawala, kundi buhay. Diretsong tumingin si Ruben sa anak. Kaya kailangan kitang maging matatag, Torio. Hindi sumagot ang bata, pero tumango siya. Dahil alam niyang wala na silang pagpipilian. Simula ngayon, sabi ni Luwalhati, 3 bagay ang tuturuan ko sa'yo. Tumingin siya sa mata ni Torio. Una ang paggalaw ng panabong para alam mo kung paano kumilos ang manok mo sa bawat segundo. Pangalawa ang pagbasa ng intensyon ng kalaban dahil hindi lang lakas ang laban, kundi isip. At pangatlo, tumingin siya kay Ruben, ang pinakapanganib. Ang sikreto na tanging iilang tao lang ang nakakaalam ng sabong.
Hindi makapagsalita si Torio. Hindi rin makagalaw. Pero yung kaba niya, unti-unting napapalitan ng determinasyon. Simulan na natin, utos ng matanda. Itinuro ni Luwalhati si Itim Basikero, nakahiga at nagpapahinga. Bago mo palakasin ang manok, sabi ng matanda, dapat mo munang unawain ang puso nito. Napakunot ang noo ni Torio. Papuso? Tumango ang matanda. Hindi lahat ng malakas ay nananalo, pero ang may pusong lumalaban hanggang huli, yan ang hindi pinapabagsak. Inilapit ni Luwalhati ang kamay ni Torio sa dibdib ni Basikero. Pakinggan mo, sumunod si Torio. Mahina pero tuloy-tuloy ang tibok ng manok. Ramdam mo? Tanong ng matanda. Hindi pa siya sumusuko, hindi pa siya handang bumitaw. Ngumiti si Mang Ruben ng kaunti. Kaya nanalo siya noong huli, sabi ng ama. Dahil ang may pusong matatag, bihirang matalo. Ipinakita ni Tandang Luwalhati ang 2 manok sa bakuran. Naglalakad. Sumusubok tumuka. Nag-iikot. Bago ka sumabak sa laban, tandaan mo, hindi mo kailangan ng malakas na manok para manalo. Kailangan mo ng manok na alam mong pasahin. Tumingin siya kay Torio. Dahil kung hindi mo alam ang galaw ng kalaban, kahit gaano kalakas, matatalo ka. Pinapanood ni Torio ang mga manok. Isa mabilis, isa mabagal pero bigla ang atake. May tahimik, may agresibo, parang tao. Parang mga nakalaban nila sa buhay. Aral panghuli, ang ipinagbabawal na teknik. Pagkatapos ng ilang oras, nagbago ang mukha ni Tandang Luwalhati. Naging seryoso, mabigat. Torio, sabi niya, may ituturo ako sa'yo, pero hindi ito pwede sa kahit sino. Delikado ito, hindi pantawid gutom, hindi pangkaraniwan. Huminga ang matanda ng malalim. Tinawag nila itong takas-ulo. Takas-ulo? Ulit ni Torio. Tumango ang matanda. Isang sekwensya ng galaw na kayang umiwas sa pinakamalupit na tuka at sabay magbigay ng bansag na patama. Konti lang ang nakakaalam nito at mas konti ang nakagamit nito nang hindi nasasaktan. Napaawang ang bibig ni Torio. Bakit kailangan ko pong matutunan yan? Lumapit ang matanda. Hawak ang balikat niya. Dahil ang manok ni Leoncio, kilalang mamamatay, hindi ordinaryo. At baka iyon ang gagamitin niya laban sa inyo. Napalunok si Torio. Nanlamig ang kamay. Pero hindi siya umurong. Handa po ako, sabi niya. Ngumiti ang matanda, isang ngiting bihirang lumabas. Kung ganon, simulan natin ang tunay na pagsasanay. Sa ilalim ng araw na papalubog, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Torio, hindi na lang bilang tagapag-alaga ng manok, kundi bilang mandirigma ng laban na mas malaki kaysa sa anumang nauna. At sa malayo, may isang lalaking nakasuot ng sombrero, nakasakay sa motorsiklo at tahimik na nagmamatiyag, si Leoncio Malvar. At sa mahinang bulong niya, maghanda ka, Ruben. Dahil sa susunod mong hakbang, akin na ang lahat. Habang sumasadsad ang hapon sa dilaw na liwanag, tuloy-tuloy ang pagsasanay ni Torio sa ilalim ng gabay ni Tandang Luwalhati. Paulit-ulit ang mga galaw, paulit-ulit ang mga hakbang, ngunit bawat ulit mas mabilis, mas sigurado, mas malalim ang pag-unawa niya sa mundo ng sabong. Hindi na ito basta laro. Hindi na ito pustahan. Ito na ang laban ng buhay nila. Habang nag-iensayo si Torio, nakatayo si Mang Ruben sa tabi, hawak si Itim Basikero. Binabantayan ang bawat galaw ng anak, bawat utos ni Luwalhati, at bawat hiningang nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Pero sa lugar na hindi nila alam, sa likod ng punong mangga, may 2 matang matagal nang nanonood, si Leoncio Malvar. Tahimik si Leoncio habang nakasandal sa puno, nakalubog ang sombrero sa anino. Kita niya ang bawat hakbang ni Torio, ang pagyuko, ang pag-iwas, ang galaw ng paa, pati ang hawak sa manok. Nagngingit-ngit ang panga niya. Tandang Luwalhati ka, bulong niya puno ng paghamak. Tinuruan mo rin pala ang anak ng kaaway ko.
Kasama niya ang isang tauhan si Siko, isang matangkad na lalaking may peklat sa mukha. Boss, mahina nitong sabi. Mukhang seryoso silang maghanda. Paano natin to lalaruin? Ngumiti si Leoncio, hindi masaya kundi malamig, mapanganib. Parang ahas na naghahanap ng tamang oras para manuklaw. Hindi sila mananalo, sagot niya. Kahit anong turo ng matandang yon, kahit anong lakas ng manok nila, matagal na silang talo. Sigurado ka, boss? Sigurado ko, sagot ni Leoncio. Dahil ang laban sa derby, ako ang may hawak. Tumawa siya ng mahina at hindi nila alam may sorpresa ako para sa kanila. Sa gitna ng pagsasanay, biglang nadulas si Torio sa putik at bumagsak ng malakas. Torio! Sigaw ni Ruben, mabilis na tumakbo. Ngunit bago pa makalapit ang ama, hinawakan siya ni Luwalhati sa balikat. Hayaan mo. Nakahiga si Torio sa lupa. Napapikit. Hingal. Maputik ang braso, masakit ang balakang. Pero hindi umiyak. Hindi rin umangal. Ilang segundo pa ay tumayo siya. Kahit hirap. Hindi ako susuko, sabi niya. Tahimik si Ruben. Tahimik si Luwalhati. Pero parehong may lungkot at pagmamalaki ang kanilang mga mata. Magaling, sabi ng matanda. Hindi laki ang panalo. Tibay ang puhunan. Tumango si Torio at muling pumwesto upang ulitin ang galaw. Pagkatapos ng oras ng ensayo, pinaupo ni Luwalhati ang mag-ama sa lilim. Torio, sabi niya, ngayon ituturo ko ang unang galaw ng takasulo. Naglapit ang bata. Ang takasulo, paliwanag ni Luwalhati, ay hindi literal na pagtakbo. Ito ang galaw na kayang umiwas sa tuka ng kalaban. At kapag tama ang timing mo, pwedeng mag-counter. Pinakita niya ang pattern. Magpapanggap na atras, pero biglang liliko. Manonood ng mata ng kalaban. Uunahin ang safety bago ang atake. At pinakamahalaga, hindi gigibain, kundi magpapauna sa kalaban para magkamali ito. Tandaan mo, sabi ni Luwalhati, ang lakas na walang isip, talo sa may isip kahit mahina. Tumayo si Torio. Tuturuan din ba natin si Itim Basikero nito? Ngumiti ang matanda. Iyon ang huli mong gagawin, dahil kung hindi mo muna maituturo sa sarili mo, hindi mo yan maipapasa sa manok. Napaangat ang dibdib ni Torio sa kaba pero tinanguan niya ito. Ang huling mensahe ni Leoncio. Habang nag-iensayo sila, sumipol ng malakas si Leoncio mula sa malayo. Napalingon si Torio at Mang Ruben. Walang tao. Walang gumalaw. Pero sa pinakasulok ng bukid may nakasabit na papel sa kawayan. May naglagay, hindi nila nakita kung kailan. Lumapit sila. Marahan. May kaba. Kinuha ni Torio ang papel. Isa lang ang nakasulat. Sa derby, hindi lang manok ang mamamatay. Nanlamig ang kamay ni Torio. Si Mang Ruben napahigpit ang hawak sa balikat ng anak. Si Tandang Luwalhati dumurog ang mukha sa galit. Leoncio, usal ng matanda. Hindi ka nagbago. Tumayo siya, matikas, galit ang panga. Torio, Ruben, simula ngayon, hindi na pagsasanay ang gagawin natin. Pagpapalakas na ng loob, tumingin siya sa bukid, at oras na rin para makilala niyo ang tunay na sandata ng panabong. Sa malayo, habang tumatakbo ang hangin sa mga dahon, nakasakay na naman sa motor si Leoncio, dahan-dahang umaalis. Ngumisi siya ng malalim. Maghanda kayo, bulong niya. Sa derby, ako ang hari at kayo, tupa sa patayan. Sa unang pagkakataon matapos ang mga linggo ng pagsusubok, liwanag ng madaling araw ang gumising kay Torio. Ngunit hindi ito pangkaraniwang umaga, ramdam niya sa dibdib ngayon ang araw na magbabago sa buhay nila. Ito ang derby sa San Lazaro. Ito ang araw na haharap sila sa pangalang kinatatakutan ng buong lalawigan, Leoncio Malvar. At higit sa lahat, ito ang araw na mapapatunayan kung ang laro ng manok ay hindi lamang sugal, kundi laro ng buhay. Maaga silang dumating. Si Mang Ruben, seryoso at tahimik. Si Torio kinakabahan pero matatag.
Anumang mangyari. Si Itim Basikero nasa kahon, kalmado ngunit matalim ang mga mata. Anak, wika ni Mang Ruben. Hawak ang kahon. Pagdating nila sa gate, sinalubong sila ng ingay sigawan, talaan ng pustahan. Mga tunog ng tari, amoy ng lupa, pawis at panabong. At sa gitna ng mga tao, naroon si Leoncio nakasandal parang nag-aabang talaga sa kanila. Ruben, sabi niya, ang lakas ng loob mong sumulpot. Ngumisi si Mang Ruben. Hindi ako pumunta para sa'yo, para sa anak ko to. Tumawa si Leoncio malalim at nakakainsulto. Sige, baka sakaling hindi kayo umuwing luhaan. Habang naghihintay ng tawag para sa kanilang match-up, lumapit si Tandang luwalhati. May dala siyang maliit na supot. Torio, sabi niya, ito ang huling aral. Binuksan ng bata. Isang lumang pulang tali ng paa. Ginamit daw iyon ng dating panabong ng ama ni Ruben ang manok na tinawag na Tres Pasong Kamatayan. Tandaan na galing kayo sa dugo ng mga hindi sumusuko, sabi ng matanda. Pero tandaan mo, walang kwenta ang lakas kung takot ang puso. Tumango si Torio. Hinding-hindi po ako tatalikod. Wakas.